Kahit naguguluhan, ay parang walang naririnig si Bianca sa mga kaganapan. Nanatiling nakatingin lamang siya sa harap niya ngayon. Parang nawalan siya ng buhay at hindi pa rin bumabalik si Daniel. Naisipan niyang umalis sa kinuupuan dahil nakaramdam siya ng sobrang hiya. Naisipan niyang doon dumaan sa backstage. Tatakbuhin na sana niya ang daan palabas nang may kung anong bagay siyang napatid na ikinahinto niya. Agad siyang nagulantang at napahinto sa kadahilan ng biglang nawala ng ilaw sa buong lugar. Sakalang rumihistro sa isip niyang ang kable pala ng kuryente ang napatid niya. Kahit madilim ay minadali niyang ibalik ang kable, pero nagkamali siya sa dahilang ang wire pala ng mga dekorasyon ang nahila niya. Agad bumagsak ang mga palamuti sa harap. Sunod-sunod ang hiyawan ng mga bisita. Kasabay noon ay agad sumiklab ang kaba at takot ni Bianca nang ma-realize ang nangyari. Hanggang sa maramdaman na lang niya ang isang marahas na pagkakahila sa kanya ng kung sino man mula sa likuran. Unti-unti siyang pinulot nito sa kinalalagyan niya at binuhat. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya nang maramdaman niyang safe na siya. Amoy pa lang nito ay kabisadong kabisado niya, kaya hindi siya pwedeng magkamali. Dahan-dahan siya nitong inilagay sa isang bench, malayo sa magulong sitwasyon, malayo sa lahat. Napansin niyang nasa malawak na hardin pala sila ngayon ng villa. Klarong-klaro ang buong paligid, kahit alas 8 na ng gabi dahil sa maliwanag na malaking buwan. "Anong ginagawa mo?" Untag niya na may kasamang panlilisik ng mga mata nang maalalang nakaangkla ang mga kamay ni Donna sa braso nito. Huminga ito ng malalim. "Helping you, I guess." Nakatungong tugon nito sa kanya habang nasa bulsa ang mga kamay. Nangunot ang noo niya sa bruskong dating nito. Hindi man lang ba nito napansin na selos na siya? "Helping me? Pwede ba, Daniel, tama ng paglalaro? Hindi mo na ako mapapaikot." Singhal ni Bianca. Saka padabog na humalokip-kip. "Why did you do that?" Pag-iiba nito ng usapan sa isip ni Bianca na siyang ikinagulat niya, lalong-lalo na sa klase ng pagtitig nito sa buong mukha niya. Kalmado lang itong nakatayo sa harap niya habang nasa bulsa pa rin ang parehong mga kamay. "Pwede ba? Bumalik ka na nga doon." Asik niya dito. "Sa alin? Kanino ako babalik?" May sarkastikong tanong nito. Nagsisimula na naman sigurong maglaro ang binata. Umaastang walang alam na dalawa sila sa buhay nito, siya at si Donna. At mukhang si Donna pa talaga ang napili nitong pakakasalan. Masaklap, mukhang siya pa ang gagawing mistress nito, kaya ganoon na lang ang inis niya nang harapin uli ito. "Hindi mo ako mapapasakay sa pagiging babaero mo, Daniel, ha? Kilalang kilala na kita, mula ulo hanggang paa." Naiirit ang turan niya, saka inikutan niya ito ng mata. "Really?" Hindi naman mapigilan ni Daniel ang matawa sa mga ikinikilos ni Bianca. Ewan ba niya at amused siya sa mga gestures na pinapakita nito. "Tell me, my future wife, gaano mo nga ba talaga ako kakilala?" Nasinabayan ni Daniel ng pagtaas-baba ng magkabilang kilay niya. Kasabay noon ang dahan-dahang pagbaba ng mukha kay Bianca. He even moved closer. That is now smelling her innocent scent, and that makes him want her even more. Kay Bianca naman, hindi niya maunawaan kung lulunok ba o magtatago sa likuran ng naglalakihang halaman. Parang nakakapanghina ng loob na magalit kay Daniel. Sa lakas ng loob nito ay talong-talo na siya. Mula sa mga matang nangihikayat na huwag niyang lubayan, pati sa mga labi nitong nanguuyam, na sa palagay niya ay kanina pa niya gustong patakan ng halik. Dahil doon ay napatakip siya ng mga labi niya. Bakit hindi niya agad naisip yun? Maaring pinaglalaroan siya ni Daniel para makalimutan niya ang atraso nito sa kanya. Dahil doon, gumawa siya ng malaking puwang mula dito. "Nagkakamali ka kung makukuha mo pa uli ang loob ko." Naghihimagsik na sambit niya. "Heto na naman tayo, Bianca. I'm not doing anything wrong." Nagsusumamo ang pagmumukha nito. His eyes were even telling the truth. "Hindi mo ako malilinlang, Daniel." Giit niya rito na nagpalungkot sa mga mata nito. "Is that what you really think of me?" Untag nito na nagpakunot sa kanyang noo. Hindi siya nakapagsalita. Pansin rin niyang lumanghap ito ng hangin. "I'll just save you from ruining your own engagement." Balik nito sa kanya na hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Napansin niyang nasa tabi na pala niya ito nang balingan niya ito ng tingin. "Engagement ko?" Wika niya sa sarili.
Parang nabingi siya ng napakahabang panahon at ngayon lang siya natutong makarinig ulit. It's our engagement party tonight. Nakita mo naman si Grandma, di ba? She's here to witness our engagement. And now, it's all ruined. At tumagilid sa kanya upang makita ang kanyang reaksyon. Natahimik lang siya. Wala siyang mahanap na tamang salita upang hindi sa kanya ibato ang sisi. Napahalukip-kip siya. Bakit hindi siya nag-isip? Bakit hindi niya maunawaan ang sarili niya at kung ano ang gagawin? Anong oras na ba? She asked and stood up to him. Mabilis naman itong sinilip ang wristwatch. It's past 9 p.m. Bakit? Baka pwede pa natin i-resume. May oras pa. She didn't hesitate to say. Maitatama pa niya ang nasira niya. No, nagsiuwian na mga guest at sponsors. Walang amor na sambit ni Daniel sa kanya. Parang may biglang nasira sa loob niya. At wala sa sariling napaupo ulit sa tabi nito. Huli na nga ang lahat. Hindi na niya maibabalik ang mga nangyari na. Wala na siyang magagawa upang maituloy ang engagement nila. Did you really try to ruin it? Pansin niya ang pagdilim ng mga mata ni Daniel. Nablangko bigla si Bianca sa katanungan na yun. Teka lang, siya ba ang inaakusahang sumira ng engagement party nila? Agad nagtagpo ang dalawang kilay niya sa disgusto ng mga sinabi nito. Ano? I saw you kung paano mo hinila yung kable. Ganoon mo kagustong hindi ituloy ito? Nanlaki ang mga mata niya. Ramdam niya ang sobrang disappointment sa boses ni Daniel. Ni hindi nito kayang tumingin sa mga mata niya. Nakatanaw lang ito sa malayo. Napalunok siya at ginunita ang mga nangyari. Kailangan niyang ipagtanggol ang sarili niya. Hindi! Teka nga, pinagbibintangan mo ba ako? Pag-uusisa niya. Kasabay noon ay hinuli niya ang paningin nito. Pero sadyang walang balak si Daniel na katagpuin ang mga mata niya. I have to go. Kakausapin ko lang yung mga organizers. We'll talk later. Saka iniwan na siya nito. Laglag ang mga balikat niya. Iniwan siya nito bigla na hindi man lang naririnig ang panig niya. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Bianca sa inasta ni Daniel ngayon lang. Nabaliktad ang sitwasyon. Sasapantahan ng dalaga? Bakit ito nangyayari? Pero diba dahil sa gulong na gawa niya, parang nagdadalawang isip na si Daniel na ituloy ang kasal nila. Nahahayaan na siya ni Daniel na walang hinihinging kasal na kapalit. Ibig sabihin, lalaya na siya. Pero bakit ganun? Dapat natutuwa siya sa mga nangyayari. Pero bakit may bahagi sa puso niya ang disgusto? Bakit parang may kumikirot sa puso niya? Baka marahil yun ay sa pangaakusa ni Daniel sa kanya. Una sa lahat, wala naman kasi siyang ginagawang masama sa party kanina. Saka, kasalanan ba niyang mapatid niya yung kable? Agad lumiwanag ang isip ni Bianca. Hindi kable ang napatid niya kanina. Huminga muna siya ng malalim bago nagpa siyang puntahan ng pinangyarihan. Agad siyang naglakad papasok sa loob ng villa. Alam niyang may napansin siyang parang isang makinang na bagay. Hindi siya pwedeng magkamali. Agad niyang sinuri ang lahat ng madaraanan niyang may ganoong uri at iisa lang pumasok sa banga. Hindi siya maaring magkamali. Hinding-hindi. Mabilis niyang nilapitan ng babae. Nakatalikod dito sa kanya. Agad niyang hinaklit ang braso nito paharap. Yun ay para lang magulat. Carol? Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. What? And who are you? Tinaasan siya nito ng kilay at hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa na kinaasar pa niya lalo. Bigla-bigla bang hindi mo na ako kilala? Nanlaki ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Anong atraso ko sa'yo? Bakit mo yon ginawa? Singhal niya rito. Dala ng panggigigil niya sa pagkaasar. What are you saying? Wala akong ginawa sa'yo. Ikaw tong hindi natingin sa daan eh. Saka tumawa ng malakas bago siya dahan-dahang tinalikuran at bumalik sa pakikipagsosyalan sa mga kausap kanina. Hindi na talaga napigilan pa ni Bianca ang inis at kinain na siya ng kanyang galit. Kaya wala sa sariling hinila niya ang buhok nitong hanggang balikat. Wala na siyang pakialam kung pagtitinginan man sila ng mga tao. Hindi mo ako madadala sa ganyan mo, Carol. Mas mabuting harapin mo na ako ngayon. Nanggigil siya rito at dinala ito sa gitna. Pwede ba? Bitawan mo ng buhok ko. Pero di hamak na mas nakakalamang siya dito ng lakas. Dahil hawak-hawak na niya ito sa buhok. Wala itong panama sa kanya. Pinahamak mo ako. Akala mo hindi kita mapapansin? Dapat lang yun sa'yo. Akala mo kung sino ka.
Mababang babae ka lang naman na napulot ni Daniel sa kung saan. Napasingkit palalo ang kanyang mga mata. Anong pinagsasabi mo, ha? Hihilain na sana niya si Carol nang maramdaman ng mahigpit na pagkakahawak ng isang matipunong braso sa kanyang bewang. Pumipigil na makagawa siya ng pinsala sa nakaambang gagawin niya pa sana kay Carol. Nagngangalit ang mga bagang niya at handang-handang kumilos. Magwawala pa sana siya nang awatin siya ni Daniel at niyakap siya ng mahigpit mula sa likod niya. Nakita niya naman na hinihila ni Jason si Carol palayo sa kanya. Tandaan mo to, Bianca. Nagsisimula pa lang ako. Sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Singhal nito sa kanya. Hysterical itong lumayo sa pamamagitan ng pag-awat ni Jason. Wala itong pakialam kahit gulong-gulo ang buhok. Ano bang nangyayari dito? Agad na ulanigan ni Bianca si Grandma na ngayon ay tutup ang bibig. Mukhang hindi ito makapaniwala sa ginawa niya. Makikita ang disappointment sa mukha nito. Parang biglang nagising naman si Bianca. Hindi rin siya makapaniwalang nagawa nga niyang sugurin si Carol. Nag-iisang apo nito si Carol. Laglag ang puso niya nang makita ang dalawang taong pinahahalagahan niya. Nadala lang naman siya ng emosyon niya. Balak lang naman niya sanang kausapin si Carol. Huli na at nakita niyang wala na si Grandma sa harap niya. Pati si Daniel ay nakita niyang nakasunod na rito. Iniwan na naman siya ng mga taong itinuring na niyang pamilya. Bumalik sa kanya ang takot nung iwan siya ng papa niya matapos siyang maibenta kay Daniel. Hindi naging madali sa kanyang panahon na yun. Sarili lang niya ang kinakapitan niya ngayon. Pati ngayon, sarili lang talaga niya ang meron siya. Ngayon niya labis na intindihan na masakit ang maiwang mag-isa. Unti-unting naging malinaw sa kanya ang lahat. Malulugmok na naman siya sa lungkot. Hanggang sa mapansin niya ang panyo sa harapan niya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Lindy? Agad niyang tinanggap ang panyo at pinunasan ng mga luha niya. Nasa labas na sila ng villa at naisipan nitong dalhin siya doon para kumalma. Ito rin yung bench kanina habang nagpapalitan sila ng kuro-kuro ni Daniel. Mabilis siya nitong pinatahan sa pamamagitan ng pagtapik ng mahina nito sa likuran niya. Okay lang yan, Ma'am Bianca. Nandito ka rin pala? Matapos niyang tuyuin ang mga luha niya. Oo naman. Excited akong masaksihan ang engagement party ninyo ni Daniel, Esther, ni Sir Daniel. Malungkot na napatingin siya rito. Wala na, Lindy. Tinapos ko na dahil sa kahibangan ko. Malungkot niyang pag-amin at pinanood ang malaking buwan habang napakapit ng husto sa panyong hawak-hawak niya. Dahil kahit anong panghihinayang niya, hinding-hindi na niya maibabalik ang nangyari na. Huwag kang mag-alala, magiging okay din ang lahat. Ramdam niya ang sincere ito sa mga pinagsasabi nito. Pero hindi ibig sabihin nun ay may ibabalik niya agad ang tiwala ni Daniel at Grandma. Malungkot niyang pag-amin sa sarili. Sana nga, Lindy, pero mukhang pinahiya ko si Daniel at Grandma. Mabait naman si Daniel at hindi kanya iiwan. Maniwala ka sa akin. Napaangat siya ng tingin kay Lindy. Nakangiti lang ito habang nakatingin sa malaking buwan. Napapatango na lang si Bianca sa mga sinasabi ni Lindy. Na para bang ang dami-dami nitong nalalaman tungkol kay Daniel at kay Grandma. Kaya medyo gumaan ang pakiramdam niya. Basta ang tatandaan mo, layuan mo ang Carol na yon. Huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Kapag dumaan siya, umiwas ka. Yan lang ang masasabi ko sa iyo, Bianca. Higit sa lahat, mag-iingat ka. Tangula ang ginawa niya matapos nitong magpaalam. Napupuntahan lang nito si Grandma. Isang mahabang buntong hininga ang kanyang pinakawalan habang nakatingala sa malaking buwan. Napabangon si Bianca nang maramdaman niyang sobrang uhaw siya. Napatingin siya sa wall clock and it's past 12 midnight. Alam niyang hindi pa nakakauwi si Daniel. Simula nung nangyari sa engagement party nila, ay naging malimit na ang pag-uusap nilang dalawa. Mahigit 2 linggo na rin ang nakalilipas simula noon. Pero wala man lang siyang naririnig mula kay Daniel. Pinagpalagay na lang niya, sobrang busy nito sa trabaho. Papuntang kitchen ay hindi maiiwasang mapadaan siya sa library. Nang marinig niya mga pag-uusap ni Daniel at Ricky, sumilip siya ng kaunti mula sa maliit na siwang ng pinto. Bro, anong pinaplano mo? Bakit mo pinakancel yung wedding? Alam na ba ni Bianca to? Kitang-kita niya ang pag-iling ng ulo ni Daniel. What? Tama bang naririnig niya? Pinakancel nito ang kasal nila?
Akala niya totoong abala ito sa gawain sa pagpapatakbo ng kumpanya. Are you kidding me? Di ba nga sabi mo gusto mong sayo lang si Bianca? What's the matter, bro? I'm not sure anymore. Anong ibig mong sabihin? Parang natulo sa kinatatayuan si Bianca. Bakit ganito ang pakiramdam niya? May iba na ba si Daniel? Ano ba ang dahilan nito para ipakansel ang kasal nila? Hanggang sa maisip niya ang nangyari sa party. Natutop niya ang labi. Mabilis siyang umalis mula doon at bumalik sa kwarto niya. Humiga kaagad siya sa kama at nagtalukbong ng comforter. At doon niya pinakawala ng lahat ng sama ng loob niya sa mga nangyayari ngayon. Impit siyang lumuluha nang makaramdam siya ng mga yabag papasok ng silid. Alam niyang si Daniel iyon, kaya kinalma niya ang sarili. Ayaw niyang makahalata si Daniel na umiiyak siya. Nagkunwari siyang tulog. Ramdam niya ang paghagod nito ng tingin sa kanya. Buong akala niya ay aakyat na ito sa kama. Pero labis ang gulat niya nang marinig ang pag-click ng pinto. Ibig sabihin ay lumabas ulit ito. Ayaw na ba siya nitong makatabi sa pagtulog? Mas lalong nakaramdam ng sakit at sama ng loob ang dalaga. Ganoon ba kasama ang nangyari ng engagement at ginaganito siya nito ngayon? Kinabukasan ay maagang bumangon si Bianca para sana kausapin si Daniel. Kaso, hindi pala ito natulog sa mansyon. Napag-alaman niyang sumama ito kay Ricky sa pag-uwi nito. Parang nakakain ng tinik si Bianca sa kanyang lalamunan. Kung kailan gusto na niyang kausapin si Daniel para ipaliwanag dito ang buong pangyayari, ay saka naman ito mawawala. Hanggang sa makapag-isip siyang bisitahin ito. Pwede siyang takasan ito, pero siya hindi. Pupuntahan niya ito at alam niya kung saan ito matutuntun. Saktong-sakto. Pagkababa niya para mag-almusal ay nasa hapag na si Grandma. Kasalukuyan itong nag-aalmusal. Siguro, gagawa na lang siya ng dahilan para makasabay dito mamaya. Alam niya ang tuwing Martes ang araw kung saan tumatambay si Grandma sa kumpanya ni Daniel. Napangisi si Bianca nang wala sa oras. Ang henyo niyang talaga. Palatak niya sa sarili. Pinagbasda niya munang maigi ang matanda bago nagdesisyong samahan ito sa hapag. Good morning po. Magiliw niyang bati rito. She greeted her like there's no tomorrow. Yung klaseng ngiti na walang makakapigil sa binabalak niya. O iha, andyan ka na pala. Dito ka sa tabi ko maupo. Saka iminwestra nito ang katabing upuan. Napatungo naman siya ng mabilis na inusod ang upuan at masinop na umupo. Hindi na naman bago sa kanyang ganito ang makasabay sa almusal si Grandma. Madalas, ito ang nakakasabay niya sa almusal, tanghalian at hapunan. Iha, ayaw mo ba ng sinangag? May gusto ka bang ibang putahe at ipapaluto natin? Natutop naman niya ang bibig sa gulat. Marahil ay dahil kanina pa niya tinititigan ng mga pagkain nakahanda sa harap niya. Pero wala talaga siyang gustong kainin sa mga yun. Ay, nako po, okay lang naman po Grandma. Kaso mukhang wala pa ata akong gana. Nako, gusto mo bang sa labas na lang tayo kumain? Suhestyon ito. Agad siyang napaangat ng tingin kay Grandma. Ito na nga ang tamang pagkakataon niya. 2 sunod na tango ang pinakawalan niya. Naging mabilis ang biyahe ni Bianca papunta sa napakalawak na gusali ng mga Medrano. Kilalang multi-million industry company sa bansa. It owns different companies in different various industries with one corporate group. Alam ni Bianca na ang nagmamay-ari nito ay si Grandma, pero ang kasalukuyang presidente at namamalakad ay si Daniel. Ayon sa kwento ni Grandma, habang papasok sila sa 25-feet ceiling lounge area ng malaking gusali. It looks like the biggest super malls ng bansa. Napanganga siya. Hindi nga mga simpleng tao lang sina Daniel at Grandma. Napalunok siya habang hindi makapaniwala sa mga nakikita sa paligid niya ngayon. Nahihiyang sumusunod na lang siya sa may likuran nito. Kahit sa may katandaan na, ay masasabi niyang maliksi pa rin si Grandma. Sunod-sunod ang pagyuko ng mga empleyadong madaraanan nila. Nanatiling sa may likod lang siya habang nakasunod dito. Nariyan naman si Lindy, ang umaalalay kay Grandma, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Matuloy pa kaya ang engagement party ni Bianca at Daniel? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.